ninyo, sa pagmamahal po ninyo, at talagang inihalin ninyo maging inyong buhay para po sa pagmamahal po sa amin. At hayaan niyo po na kami po ng inyong mga anak na pinalaki po ninyo sa araw ng Panginoon ay tunay na kilalanin ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal ng pagsasakripisyo po sa amin. Mga kabataan, parang hindi na kami nila. Okay, sige po, bago po tayo dumako sa mensahe, naisin muna po kayong tanong. Ready na po ba kayo? Ito po ang tanong ko sa inyo. Kapag yung para sa inyo, ano ba ang tagumpay? Sige nga. Ano ba ang tagumpay para sa inyo? Pang ano yan? Pang Miss Universe na tanong po yan. Okay? Sige, try na isipin. Ano ba ang tagumpay para sa inyo? Paano masasabi na isang tao ay naging successful sa kanyang buhay? Ayan. Diba? Masasagot mo lang yan once na meron kang definition o pakahulugan sa kung ano ba ibig sabihin ng success. So what is success for you? Sige, isipin mo. Pastor, ito yung success ito kasi yung tagumpay kayo. Yan yung mga banat mo natin lagi. Sige nga, tumawag po tayo ng tatlo at bibigyan po namin kayo ng gift kapag nakasagot po kayo. Sige po, ano ang tagumpay para sa iyo? Diba? Paano masasabi ng isang tao na tagumpay sa kanyang buhay, naging successful siya? Sige po, sino po dito ba pwedeng ano po? Mag-volunteer. Tapos sumagot, ano ba ang tagumpay para sa iyo? Sino po? Si Nanay Marina po. Okay. Wow. So, napaka-biblical at napakaganda po na sagot po. Sister Marina. Ano ba? Ano ba? Maging alis ka. Ano ba ang tagumpay sa tingin mo? Ano ba ang tagumpay para sa iyo? Ano pa po? Sige lang, huwag kayo nagkakaroon. Wala naman yung ano eh. Ano po, hindi kayo mababagsak sa grades. Wala naman po tayo ng lagi dito eh. Diba? Litas ka pa rin naman. Huwag po kayo magkakaroon. Si Sir Joy, anong tagumpay para sa'yo? Yan lang. Okay, so talagang kapatid siya yung salita. Ano pa? Si Sister Clay. Satisfaction. Wow. Si Sister Remy. Okay, so sa mga nakita po natin po natin sa sagot na labas sa ating mga kakain, actually tama po kayo. But kung titignan po natin, di ba, madalas tinitingnan natin ang tagumpay, sinusukat natin ang tagumpay sa pamamagitan ng mga bagay na nakukuha o nakakamit ng tao. Tama? Madalas dito natin tinitingnan yung tagumpay sa mga bagay na nakikita natin sa tao para sa atin ito yung tagumpay. Kung ano yung nakakamit nila, kung ano yung nakikita natin mga bagay sa kanila, yun ang tagumpay para sa atin. Tingnan niyo po itong picture po na to. Okay? Yan. Diba? Madalas yung tingnan natin yung success doon po, yung sabihan naman na yun. Tama? Once nakita ko siya natin, ang yaman na ito, tagumpay ito. Diba po? Pero lahat ba ng mayaman ay may joy. Diba? Kung pagsiyan na pala yung magiging mayaman yung tagumpay, ibig sabihin dapat lahat ng mayaman ay may joy, may peace. So nakikita natin ang tagumpay sa labas madalas. Sa kung ano nakukuha ng tao. Tingin mo po ito, drop na niyo po ito. Tingnan mo ba? Yan. Tama? Once na dami mo nakuha mga titulo o mga awards, once na nakapagpagawa ka ng magandang bahay, once na may magandang sasakyan ka, once na nakakayaman mo marami kang pera at kilala sa lipunan para sa iyo ng tagumpay. Dito natin sinusuka, dito natin tinitignan ng tagumpay ng tao. Once na meron siya dyan,
kaya ang tingin ng Diyos sa tagumpay? O meron siyang ibang pakahulugan para po dito? So ito yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. Aalamin natin kung ano ba ang tunay na tagumpay para kay Lord. Okay? Na kung ano ba sa paningin ng Diyos ang tunay na tagumpay. So obviously, ang title po natin ngayong umaga, okay. Ang tunay na tagumpay. So pag-uusapan, sisilipin po natin dito yung buhay po ni Joseph the Dreamer. Kilala niyo po si Jose? Sumama na siya kung sino yung bakong unang buhay po niya. Pakilala ko nga po, drama ko, sa passage ko. Maaari po tayo lahat ay kumayo. At basahin po namin ito. Sa Genesis chapter 39, verse 2. Ang sabi po rito sa New King James Version, the Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. May po tayong salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat Lord dahil sa pagkakunin nga ikaw siya nagtutulong sa amin upang lubos ka po namin makilala at malaman ng iyong kalooban Panginoon. Sa oras pong ito, patuloy ka magpakahayag po sa amin. Ikaw po siya magaling ng binito ng mensahe mo sa aming puso. Upang Lord ito po ay maalala namin, kilalala namin Panginoon, mayang nilin namin sa araw-araw ng aming buhay. Paklubayan po kami, gawain po kami ng Espiritu ng Diyos. Sa iyo po kami umaasang dumidepende sapagkat tayo po sa iyo wala po kami magagawa. Kaya ang Lord din ang iyong kalungan sa pagpatuloy na lumabag po sa amin upang lubos po namin makita ang liwagan ng kasunod sa iyo ng kasunod. Salamat po ang purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, si Joseph the Dreamer. Sino dito kilala ko si Jose? Si Jose sa, hindi ito yung ni sa New Testament. Sa Old Testament po sa aklat ng Genesis. Si Jose po ay anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac. Si Isaac ay anak naman ni Abraham. Kaya nga, Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jacob po meron po siya 12 anak. At itong si Jose ay pang-11 sa magkakapatid. Anak ni Jacob, itong si Jose at saka si Benjamin kay Rachel. You know that story? Okay? At sa 12 anak ni Jacob, ito ang si Jose ang pinakamalapit sa puso niya. In short, paboritong anak ni Jacob itong si Jose. Sa katunayan, ginawa pa nga ni Jacob itong si Jose ng isang mahabang damit na may manggas bilang tanda na ang favor ni Jacob ng kanyang ama ay naroon sa kanyang anak na si Jose. Okay? At dahil natin sa ginawa nito ni Jacob, na ginawa niya ng damit na mahaba na may manggas itong si Jose, na nagpapakita sa kanyang mga kapatid na nasa kanya yung favor ni Jacob ng kanyang ama. At dahil nga nito nagselos at nagalit ang mga anak ni Jacob sa kanyang kapatid na si Jose. Nakuha mo natin? Nasusunod niyo ba po? Okay, hanggang sa nangyari isang araw, itong si Jose ay nagkaroon siya ng panaginip. Dalawang beses siya ng naginip at sa pangalawang panaginip niya, nakita niya ang 11 bituin kasama ang buwan at ang araw ay yumuko sa kanyang harapan. Okay, na ibig sabihin ng panaginip niya yun, nakita niya na ang kanyang 11 mga kapatid kasama ang kanyang ama at ina ay yumuko sa kanyang harapan. At sa nangyari panaginip nga ito ni Joseph, ang ginawa niya, ibinahagi niya sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang at sa kanyang mga kapatid. At nang marinig na ito ng kanyang mga kapatid, mas lalo namuhi at nagalit sa kanyang mga ito. Na para sa kanila, sino ka? Para yung namin, sino ka? Dahil hindi yung nararamdaman ng mga kapatid niyo, kami yung po sino? Si tatay, si nanay, yung po kami sa iyong harapan. Okay. Hanggang isang araw na itong mga kapatid ni Jose ay naroon sa sikir at nagpapastol. At ang nangyari kung siya na isipan niya ang pasunod ng kanyang anak na si Jose. Sabi niya kay Jose, Jose, punta ka ron sa mga kapatid mo. Naroon siya sa sikir, nagpapastol sila. Punta mo, tingnan mo kung okay ang kalagayan nila. At matapos, umalik ka nito at mag-report ka sa akin. So, ganun ang naging story. So, ang ginawa naman ni Jose, sumunod siya. Pumunta siya doon sa mga kapatid niya. At tumalayo na lang si Jose, natanawan na siya ng mga ito. Natanawan siya ng mga kapatid niya. At nung natanawan siya, nag-usap-usap yung mga kapatid ni Jose. Nasabi ng isang kapatid niya, ayun na, ikaw ang nalilipin natin kapatid. Ayun na, ang shows natin kapatid. At sa naging pag-uusap ng magkakapatid, napunta ito sa pagpaplanong papakahin nila itong si Joseph. Kapatid, mga kapatid na ito, no? Yun mo, pagkano mo patayin yung kapatid mo. Dapat ka
nung nasa balon na si Jose, kinuha nila ang damit nito siyempre, bilang ang dahilan nila, lalagyan nila ng dugo ng hayop, ito ang isang ipepresent nila sa kanilang ama, magiging dahilan na sasabihin nila kayo sa kanilang ama, na sila ako na magbagis ng hayop itong anak ko si Jose, ito po yung kanyang damit, may dugo. So ganun yung idea ko na gusto nilang palabasin. So nung nasa balon na si Jose at papaalis sa mga kapatid nila, ang mga kapatid niya, okay, si Juda, ang kapatid ni Jose, naisipan niya na kaysa naman iwan nila sa balon, mas mainam kung ibibenta na lang nila ito. So nangyari, meron mga mangalakal na paparating sa kanila. At itong mangalakal na ito ay pupunta ron sa Ehipto. So naisip ni Juda na mas magkakaroon tayo ng pera dito, mas makikinabang tayo kung ibibenta natin ang ating kapatid na si Jose, kaysa naman naroon lang siya, wala naman tayo pakinabang. So ginawa nila, inangat nila ang kanilang kapatid mula sa balon at ibinenta ito sa mangalakal. At ang nangyari sa pagbenta niya sa mangalakal, dinala ng mangalakal itong si Jose dun po sa Ehipto at ibinenta naman ng mangalakal itong si Jose bilang alipin doon sa purong kawan ng hari na si Potiphar. Narinig po ba kayo? Susundan niyo po ba yung storya? At di na po pumasok ito pong passage po ito. Nasabi po dito, now Joseph had taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelite who had taken him down there. Sabi sa verse 2, the Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, Egyptian. Sabi niya, the Lord was with Joseph, and he was successful man. Now, hindi ka tawag sa Bible Church. Try to imagine yourself, no? Try mong i-imagine ang sarili mo na ikaw si Jose. Ipinagpiligan ng mga kapatid sa mga alakal at dinala doon sa Egypto bilang alipin. Wala ka na kahit na ano, ni damit, wala ka. So kung iisipin mo kung ikaw si Jose, matapos mangyari ang lahat ng iyon sa iyo, sa ganun mong kalagayan, sa ganun mong kondisyon, mai-consider mo ba yung sarili bilang matagumpay na tao? Bilang successful man? Matatawag mo ba yung sarili mo na isa kang matagumpay na tao sa ganun mong kondisyon? Ni wala ka na kahit na ano eh. Tanay kita, kung consider mo ba sarili mo bilang successful man? Of course not! Bakit? Kasi hindi mo meron ng pagkakaintindi mo sa tagumpay eh. Hindi ka na ang tingin mo, hindi ka na ang paliwanag mo sa tagumpay. Tama? But look at this. Tingnan niyo po ito, ang Diyos mismo ang nagpahayag sa kanyang bibig ng galing, sa Diyos mismo ng galing. Na itong si Jose, hindi na rin pinahayag ng Diyos bilang successful man. Sa kabila na ito si Jose, wala naman siya na kahit na ano. Tama? God was Joseph sa successful man. Sipin mo, wala ka nga kahit na tapos pinahayag ka ng Diyos bilang successful man. See, in other words, God's definition of success is contrary to the word's definition. Because the word measures success based on what you have done, based on what you have accomplished, based on what you have accumulated. It is based entirely on you focusing all your time, focusing all your energy in meriting titles and collecting accomplishments. Ang mundo, ganito niya ipinapakita eh. Ganito ipinapaliwanag ng mundo ang tagumpay, tama? Ganito sinusulat ng mundo ang tagumpay sa kung anong nagawa mo, sa kung ano ang na-accomplish mo, kung gaano karami ang meron ka ngayon, kung ano
Yun ang pagkakaintindi natin sa tagumpay. Yun ang tagumpay na sinasabi ng mundo. Pero maniwala naman ko sa inyo, mga kapatid. Ang tagumpay ay pinapakita ng mundo. Ito po ay walang tibay. Ang tagumpay ay pinapakita ng mundo. Ito po ay walang kasiguran at pagbabago. Sapagat ito po ay itinayo sa pundasyon ng mundo. Sa pundasyon na napabago-bago at walang kasiguran. Sa pundasyon na titinayo. Isipin mo na lang, kahit sikat na artista ka ngayon, inubos mo yung panahon mo sa pag-aartista, yun umikot ang buhay mo, hindi naging sikat kang artista. Pero kahit anong sikat mo ngayon, dapat mong harapin ang katotohanan na isang araw malalaos ka rin. Dahil hindi ng panahon na hindi ka na rin pag-uusapan. Ano ito isipin mo? Alam mo ba hanggang saan itatagal ang rin mo? Who knows? Ama, kaya mo i-predict kung sila ka lang ito hanggang saan itatagal ang rin mo? Wala kang assurance. Meron yan, magpasok sa showbiz na intriga lang, nalaos na eh. Kahit sikat ka pa o kilala kang business mo ninyo, ang ganda ng takbo ng negosyo mo, ang ganda ng kita mo. Pero dapat mo rin isipin ang katotohanan na isang araw kung pwede ka talagang bumagsak, kung pwede ka mabigo, kung pwede ka mabangka. Tama? Tanongin kita, ano assurance mo na hindi ka babagsak, hindi ka mababangka bilang businessman? Ano garanti mo? Dahil magaling ka? Dahil ay mahusay ka, may pinag-aralan ka? Come on, lahat ng businessman na bumagsak na babak nag-aaral din naman. May background din sila sa management. Tama? Ibig sabihin, kung ang tagumpay para sa iyo ay nakadepende sa iyo sa kakayahan mo at sa mga bagay na meron ka, maniwala ka pa din ng tagumpay na mahina. Lalabas na yung tagumpay na meron na dahil nakadepende at nag-settle sa iyo, lalabas na yung parang itinayo sa ibabaw ng atin na unti-unti na tupunan. Para yung mga bumangin sa dagat na pabago-bago. Wala nang assurance, wala nang guarantee. Tama? Eh kung ang United States eh, napakamapangyarihan ng bansa eh. Powerful nation or country. Sino magkakala bago sa ekonomiya? Sasasad sila. Yung ibang mga departamento na ng shutdown. Sino? Eh, powerful na yun ah. Kapanin mo ako doon? Huwag yung sabihin, hindi marunong ang malamang puro, matatalino ng mga tao, malamang puro, nalunong puro ng matatalino. Pero yung sinasabi ng tagumpay lang, kahit powerful sila, biro mo, nagbahagan din yun. Na iba rin. Sumagsag din sila. Nakuha mo natin, sa madaling salita, yung tagumpay na pinapakita ng mundo, pinaniniwala ng mundo, ito po ay nakatayo sa pundasyon talagang mahirap ka bago-bago. Kahit makapangyarihan ka ba, wala kang assurance na hindi ka babagsak. At hindi ko ganito yung tagumpay na nais iparating sa iyo ng Panginoon. Hindi ganito yung tagumpay na nais sabihin sa iyo ng Panginoon. Ang tagumpay para kay Lord, ang tunay na tagumpay para sa Panginoon, hindi ito nakabase at nakadepende sa iyo. Hindi ito ay nakabase at nakadepende sa Kanya. Tama? Maniwala ka kahit baka kapag pinumiya, merong pinumiya yung Jesus Lord. And the Bible says, God has designed His riches and glory by Christ Jesus. Ang tagumpay ay hindi resulta ng kung ano meron ka. Ang tunay na tagumpay ay resulta ng kung sino ang meron ka. Success is a result of who you have. And in the end, it is the presence of the Lord in your life that makes you success. Look at this passage, sabi ko dito. Okay, sabi ko dito, ulitin po natin. In the passage that we're reading sa verse 1, sa verse 2, the Lord was with Joseph. Okay? And he was a successful man. Alam niyo kalagay niya, kung gutuban, wala siya nakaya doon.
So God was a successful man. The Lord was with Joseph and he was a successful man. So it is clear that success is not what you have, but rather who you have. It is not what you have, it is who you have. Ang tunay na tagumpay, hindi ito kung ano meron ka, kundi ito kung sino ang meron ka. Si Joseph, wala naman siya na kahit ano. He had nothing materially. But at the same time, he had everything because the Lord was with him. The Lord was with Joseph. Ano bang bagay na pinupulso mo na layo o hiwalay sa Panginoon? Kung sa tingin ko kapag nakamit mo na, nakakuha mo na, yung mga bagay na gusto mo, para sa iyo ito yung tagumpay, nagkakamali ka. Ano bang bagay na pinupulso mo na layo sa Panginoon ay hindi dito kaya gawin ikaw bilang isang matagumpay na tao, hindi ito makapagdala sa'yo sa tunay na tagumpay. Tanging ang relasyon mo lamang sa Panginoon at ang presensya ng Diyos na sumasa iyo ang makapagbibigay at makapagdala sa'yo sa tunay na tagumpay. And if you have God in your life, remember this, you are already success. Kapag ang Panginoon Jesus ay nasa iyo, hindi mo kailangan gumawa para magtagumpay. Gumagawa ka, buhat mula sa pagiging matagumpay mo. Tama na. Narito ko ba kayo? Hindi ka nag-aaral para maging matagumpay sa buhay. Nag-aaral ka buhat sa pagiging matagumpay mo. Hindi ka nag-business para maging matagumpay. Nag-business ka buhat mula sa pagiging tagumpay mo na kung saan ipinapractice mo mula na kaya mo lang dito yung pagiging tagumpay na nakamit mo sa iyong at sa iyong relasyon sa Panginoon. Hindi ka nagtatrabaho para maging matagumpay. Nagtatrabaho ka buhat at mula sa pagiging tagumpay mo. Ako po namin, sa bago mo i-pursue yung mga bagay-bagay, unahin mo yung i-pursue sa Panginoon. Unahin mo yung relasyon mo sa Kanya. Kaya nga, tayo kasi mali yung focus ko. Sabi sa Bible sa Matthew chapter 6, verse 17, but seek first the kingdom of God and His righteousness. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and His promise, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Seek sa Greek is zeteo, which means desire. So God is saying to you right now, you desire me first. Ako muna, i-desire muna sa akin mo. At ito yung pangako niyan, and all these things shall be added unto you. Tandaan mo ito, kapatid. Nakikita ng Diyos ang relasyon sa iyo. Nakikita ng Lord. At para kang Lord, ang relasyon mo sa Kanya, ang tanging kailangan mo para mag-ibaon sa buhay. Ang relasyon mo sa Kanya, ang tanging kailangan mo para mag-ibaon sa buhay. So ito ba yung relasyon si Jesus sa buhay mo? Siya yung maging sentro ng lahat sa iyo. Siya ang maging muna sa iyo sa lahat. Amen. Ano kung titignan po namin? Yung pangyayari ni Jose. Kahit ako nag-take ko yung panahon mo. Sa totoo lang manghapon sa pagkilis ng Diyos sa buhay mo si Jose. Isipin mo, pinagkaisa siyang ibenta ng kanyang mga kapatid. Wala siya na kahit ano na kahit damit, wala siya. Hubad, no bank accounts, no education qualifications, wala siya koneksyon kahit sa mga taong na influensya. Wala siya na kahit talagang ano. Ano ang bagay wala siya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ginamit na po si Jose bilang halimbawa na nagsimula sa wala upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na pag-asa. Nakubuhan ko ba? Minsan kasi nag-iisip natin, basta kapag ano ba tayo, hindi wala ka kahit tayo. Kaya, anong bagay wala tayo? Si Jose wala rin kahit ano. Nagsimula sa wala. So ngayon, na ako sa talagang ini-encourage ka, tapos umpisa mo na magdiwala
Joseph, he had nothing. Amen? Now, kung napipicture mo yung sarili mo, tulad ni Joseph, you have nothing. So you can start believing the power of the presence of the Lord in your life. At simulan mo lang tumingin sa Kanya, simulan mo lang i-relate ang iyong sarili sa Kanya, at simulan mo lang ang tingin ng mga pangako ng Diyos sa iyo. Nakukuha mo ba natin? So ibig sabihin, mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon. At magulang na lahat ng mga bagay-bagay ay sumusunod sa iyo. Hindi ko sinabi na maging tamad ka. What I'm saying is this, at Diyos mismo ang bubukas ng mga pintunang oportunidad para sa iyo. Kasi kung di ka wala kung di ka kaya mo sa kapag ang Diyos ang nagbukas, wala makapagsasara. Amen. Sa mahalaga ng unahin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Sa parang yung relasyon mo sa kanyang kailangan mo para manibago mo sa buhay. And because God is with you, you are already success. Amen? Sabi nga sa nabasa ko kayo, kaya only God who can raise someone from nothing into something. From nothing into something. Ginawa ng vision sa buhay ni Jose. Bago ang kanyang ginawa niya muna yun. Okay, Jose, mas explain mo nga sa kanya eh. Dahil wala ay ano siya mo eh. Tama? Pero dahil nga ang Diyos ay naroon kay Jose, ang presensya ng Diyos ay matutunan siya masama ni Jose. At sabi sa kanyang story, ano na naman ang ginagawa ko. Maaaring mo, halos lahat kayo, ibalikan natin yung laban ng Manny Pacquiao yung nakakaroon mo. Sigurado ang gano'n may tanong papel. Okay? Kasi dito, meron papuntang mo gano'n. Sa nagresulta sa ng laban ni Manny Pacquiao kay Floyd Mayweather. Actually, nung time na nangyari na natalo si Manny Pacquiao, sobrang bigat ng gawin ko yun. Grabe, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa mga tao tatanong sa akin, kasi bakit nagkakaroon? Bakit natalo? Alam niyo, hindi ko talaga alam kung sasabihin ko. Kahit ako, tulala ng time na yun. Yes. Hanggang ang ginawa ko, lumapit ako sa Panginoon, nagturo ko sa kanyang presensya, yung sabihin na nalangin ko ako. Kinausap ko Lord doon ng time na yun. Sabi ko sa kanya, dalangin yung tanong sa kanya yung malaking bakit. Sabi sa Lord, bakit? Di ba bakit? Bakit mo hinayaan? Dahil kung hindi mo si Pacquiao, ay matalo. At Lord, bakit sa pinakamahalagang laban niya pa? Na kung saan ang buong mundo ay nakatingin sa laban na yun. Di ba Lord, bakit hindi mo ba alam na nakataya na pananampalataya ng iyong lingkod doon? Hindi mo ba alam na nakataya na maging ang pangalan mo? Hindi mo ba alam na ikaw yung itinataas, ipinagmamalaki, ipinagmamayabang ni Manny Pacquiao na ikaw mo yung Diyos na gumawa sa kanya from nothing into something? Sabi ko Lord, nalalagay kami sa matinding kahihiyan. Sapagkat ang akala namin Lord, yung laban na ay laban ni David at ni Goliath. Sapagkat alam namin yung laban na sa pagitan ni Elias at mga propeta ni Baal. Pero bakit hindi mo kami sa ere? Bakit kami natalo? Yun yung naging tanong sa Panginoon eh. Di ba? Yung mga Lord, gusto ko siyang naging sa balikat na Lord, magpaliwanag ka, sagutin mo mo. Hindi ko alam mo sasabihin ko sa kanila, ipaliwanag mo sa akin to. Sabi ko, we deserve an explanation. We deserve an acceptable reason. Sabi ko sa Lord, ipaliwanag ka. Noong time ngayon, aminin ko sa inyo, hindi ko mabuksan mo dito. Hindi ko magawa makipagpusa sa kanya ng pampate. Hindi ko makikitid maging ang itong mensahe niya. Sapagkat ang tanong pa rin sa akin tayo, bakit? Lord, bakit kaya? At kung buong maghapon na yun, talagang malalaman yun, bakit kayo natalo? Sinabi ko
siya para sa pinanampalataya namin. Para sa pinananalayan namin kung ikaw ay paano masusunod. Ano yun? Damdamin ko, pinusama sa nandun tayo ngayon eh. Hanggang sumapit niya yung gabi ng tayo ngayon. Okay? Habang naliligo, matapos kong maligo rin din, nagpahinga ako, nabuko ako. Sinubukan ko mag-ibang parte ng tayo ngayon at tayo mag-usap muli sa kanya. At dito nga nung tayo ngayon, dito ni pinahayaan ng mga kanyang masama. Sa naging resulta ni Manny Pacquiao, akala natin tayo. Sapagkat hindi natin sa talumpay kayo na sa championship yan. Na-realize ko na si Manny Pacquiao ay hindi lang nais ng Diyos na maging tunay na boksingero, kundi tunay na man of God. At ang mensahe ng Lord na yun, yung tunay na talumpay ay hindi literal. Kasi nakilala ko Lord, sabi ko nga pala, pag pinasok pa ng bayan ko, ang prinsipyo pala, lagi maligtad sa amin. Pag binigay, magbibigyan. Maging pinuno ka, dapat maging muli ka. Lagi maligtad ang Lord. So para sa amin ang tagumpay, pero hindi na tunay na tagumpay. Hindi literal ang tunay na tagumpay na naisipahan ng Panginoon sa atin. Ito po ay spiritual na pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Na mangyayari sa iyo kung ano ang kalooban, kung ano ang gusto niya na maging ikaw. Isipin niyo sa naging laban ngayon ni Manny Pacquiao, matapos siya matalo kay Floyd Mayweather, kung titingnan mo, matapos mag-webina itong si Floyd Mayweather, maraming mga negatibong komento ang naglabasan natungkol sa kanya. Nakaan ko ay sensitive ba sa nangyari? Nandun yung mga fans niya ay kahit yung sarili ng fans ni Mayweather ay sa kanya. Nang comment nila, ang laki ng binayaran ko, yan ang pala ipapakita mong laban, pinirahan mo lang kami. Yung mga former boxers, sabi nila, si Floyd Mayweather na yung sinasabing champion ng pinakatuwag. Sabi ng isang US ambassador sa kanila, paano ipagmamalaki ang isang champion na runner? Sabi sa social media, si Mayweather, isang laging yumayakap, laging tumatakbo. Okay, maging sa ikot ng mga balita, ibig sabihin naglabasan yung mga negatibong komento sa kanya. Maging sa mga Hollywood stars, tama? Na nagdala pa para kay Mayweather sa matinding kay Sultuan. Isipin niyo to, noong time na kinuha ni Mayweather yung belt niya, nandun kami noon sa Astrodome, sa Bay Valenzuela Astrodome. Doon pala nagkaroon ng live show dahil lang dito. Actually, nakita namin nung kinuha ni Floyd Mayweather yung belt niya, ang daming taon naroon, isang napakalakas na boo. Yun narinig namin. Pero nung interview si Pacquiao matapos matalo, nagkaroon ng malakas sa sigawan at pagdiriwa. Hindi sa madaling salita, okay, ang nakuha ng Floyd Mayweather ay pera, yung belt na nabubulog, nasisira din para sa si Justin Bieber na naman. Di ba? Pero si Pacquiao, ang tagumpay ni Pacquiao ay hindi sa pansamantala. Kundi isinugbit ng Diyos ang championship, pero nagtuloy ang tagumpay sa puso ng mga tao. Pakuha po natin yun. Nasabi nga ni Floyd Mayweather sa kanyang interview, ang success daw ni Pacquiao ay wala sa kanyang karir. Nasaksiyan niya ni Floyd Mayweather. Tingin niyo, bakit niya masasabi ni Mayweather yung gano'n? Masasabi nila niyo, kundi, diba, masasabi nila niyo, kung kunti-kunti niya nakikita ang tunay na tagumpay. Tama? Na naiintindihan ni Floyd Mayweather yun, na pagkakas siya ay nag-champion, nasa kanya yung belt, nasa kanya yung pera, na para sa kanya, ibinigay na ng Diyos sa kanya yung mga bagay na pinapangarap niya. Pero nakita niyo ni Floyd Mayweather, bakit hindi ako kumbis na champion sa mga tao? Bakit siya pa rin? Siya naman ang talo, ako panalo na sa akin yung belt. Pero bakit yung mga tao hindi kumbis na akong tuwin na champion? Nakukuha niyo po ako doon? Na parang ginawa na Diyos, ito na, Mayweather lahat.
into sorrow, from sweet into sour, from happiness into emptiness. Instead na maging happy si Mayweather, empty siya. Yung time na yun. Yung kasi ang akala kasi natin, once na nakakabit natin yung mga bagay na pinapangarap, para sa akin na natin, may nakakamali mo tayo. Ano mang bagay na layo sa Panginoon, ano mang achievements, titles, accomplishments, kahit anong mga titles ko, yung mga awards ko yan, na wala ang Lord yan ay kabiguan din. Wala rin kwenta. Tama na po natin. Yung sa pagkatalo ko ni Mayweather, ang tatay, yung championship belt, hindi pa rin ito kaya gawin ko yung mga natupay si Mayweather. Pero experience pa na pag-ius ng Diyos kay Manny Pacquiao na kung saan yung belt sinusunod sa puso ng mga tao. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, yung big sa tao siya ang mga champion. Ako po natin, isa nga sa nalagay ko sa quotation ko sa Facebook. Sabi ko doon, pala para kay Lord, ang literal ng championship ko ibigay na kami Manny Pacquiao. Sapagkat ito ay nabubura, pwede mabura ng iba, kapag kasahan ng iba, at hindi sa natin ito ay tumutupas. Pero ang spiritual na championship belt ni Pacquiao na isunod ng Diyos sa puso ng mga tao at tayo manangipin at magmamalangka maging sa mga susunod ng Diyos. Ito ang tunay na tagumpay. Kung nanalo si Manny Pacquiao, okay, I think dito ko nakita yung resulta ng kanyang championship. Tinanong ko sa mentor ko noong time na sabi ko, bakit kaya natalo? Hindi siya natalo. Tagumpay si Manny Pacquiao. Doon niya nakita ang tuloy na isa sa tagumpay. Kasi kung meron kang barya, pag tinala mo sa isa yan, wala ka namang pwede, baka lang naman yun. May barya mo baka lang. Kung nasa isa, wala namang tindahan. Magkakaroon siya ng value ng wala dahil kasi kung meron makita tindahan. Tama? Sa ganun din ang meron. Baka naman. Pagkat hindi mo nakikita yung tuloy na isa sa lupa. At hindi nakulungan sa lupa. Nung natalo si Manny Pacquiao, yung pala yung nasa likod mo. Nung bakal na meron siya, kahit yung division siya, bakal pa rin naman yun eh. Pero yung naglabas ng mga tao sumusubukan ng mga Manny Pacquiao. Doon niya naintindihan ang plano ng Diyos. Ay hindi at iba sa plano ng tao. Ako po sabi nga, His thought, God's thought is higher than our thought. His way is not our ways. Iba yung pamamaraan ng Diyos sa buhay natin eh. Iba yung pagkilos ng Panginoon. Lahat ng meron mga ngayon kung sinasabi ng tagumpay, iba mo rin naman yan. Tanging ang relasyon mo sa Diyos ang mananatili. Kung natayo mo sa Kanya, hindi mababago. Nakita natin sa buhay ni Joseph, hindi ko tingnan po natin. Sa ginawa ng Diyos kay Joseph sa Genesis chapter 41, verses 39 to 44, wala si Joseph. Isipin mo dito, wala si Joseph na kahit ano, ang assurance ng ni Joseph, yung assurance sa Diyos, na ang presensya ng Diyos ay nasa Kanya. Ito yung ginawa ng Diyos from nothing into something. Ang sabi niya, then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there's no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Look! Wala naman yan kahit ng ano! Diba? Only with respect to the throne will be greater than you. So Pharaoh said to Joseph, I heard I put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his silent ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes in fine linen and put a gold chain around his neck. And he had him ride in a chariot as his second in command. And people shouted before him, make away those. He put him in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word, no one will live there or food in all Egypt. Success is not what you have, rather who we have. Wala siya. Pinagay siya ng Diyos sa Diyos sabi niya, wala kang pagkakaiba, maliban sa trono ko. Ano man ang pinag-utos mo, ay mangyayari. Nagsimula sa walang bank accounts, walang connection, ay tulog ng tao, ay conversion. Pero dahil ang presensya ng Diyos ay nanay Joseph. At siya ay wala ng Diyos sa Diyos. Kami na ito ang goal na from natin ay something talaga. You know, yung mga kapatid niya,
Kahit yung mga mahal na sa buhay, isipin mo, sakit ko na, pagkakasama ka. Okay, nilagay ka sa balon. Pagkatapos ng balon, napagkamalan pa siyang may gusto, ikinulong ko po siya. Yun ang mga nangyari kay Joseph. Hanggang maipaliwanag niya yung na-interpret yung panaginip ng isang kawan na naroon na nakasama niya. Hanggang sa nalagyan yung hali na interpret niya ito, kunti-kunti. Ibig sabihin, ang mga tao maaaring itaon ka, kahit ang mga mahal mo sa buhay, idadaw ka nila. Ang diabo, idadaw ka nila. Pero dahil nasa yung presensya ng Panginoon, paniwala para mo namin mo. Kahit anong presensya na sila, kumakakat ka lang at kumakat at kumakat. At gagamitin ng Diyos yung mga push mo para i-push ka. Taas. Isi, akala natin, ito po ang tatapos sa inyo. Akala natin ang tagumpay para sa akin yung mga kami yung mga Panginoon sa Panginoon. Ang mga bagay na meron ka, kahit makalimutan. Pero wala ang Panginoon ay hindi makakapagpili ang tagagawa sa Panginoon. Yung mga sinasabi mo ngayon, Pastor, wala pa po na tayo na ano eh. Nag-video rin sa sarili ko kay Joseph. Kahit 5, wala ko. Pero ito yung ginamit ng Panginoon si Joseph na wala ka lang imposible para sa Diyos. Wala ka lang maghirap para sa Diyos. Kahit wala ka, kung magtutunan mo magtiwala sa Panginoon, magagawa ng Diyos kung ano man ang nagawa ng Joseph. Kung ano man ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph, magagawa rin ng Diyos sa buhay niya. Ang presensya ng Diyos ang siyang assurance mo ang iyong relasyon mo sa Kanya. Ang makapagbibigay ng magagawa sa iyo ng pagkakalang sa tunay na tagumpay. Yung kung ikaw meron ng relasyon sa Panginoon, kahit wala ka na ngayon, ipinapahayag ka ng Diyos, you are successful. And you are already success. Hindi ka gagawa, in other words, we don't fight for victory. We fight from victory, from success. And I hope na itong isang malang ito, makita mo kung ano yung mensahe ng Panginoon. Nag-i-struggle ka sa buhay. Nahihirapan ka na papawag ka kasi mali yung pinaparinig mo. Pinipilit mo maging masaya, pinipilit mo maging kontento, pinipilit mo magkaroon ng kagalakan sa mga bagay na pinupuso mo ngayon. Eh, hindi ka naman yan makakapagpili ng kasapatan sa iyo. Tanging ang relasyon mo lamang sa Panginoon ang makakapagpili. But in Christ you have forgiveness, you have joy, you have peace, you have transformation. Ano ba hanap mo sa Panginoon? Bakit kailangan ka mamuna sa Kanya? Eh, siya nakakaalam ng buhay mo, siya hindi magandang plano para sa iyo. Minsan hindi mo maintindihan yung kalagayan ng Lord at talaga na nagtitiwala sa iyo. So, minsan nag-ignite mo siya. Pero hindi naman na-reduce yung pagtitiwala sa Panginoon na sabi sa Romans 8:28, ano po? All things work together for good. To those who love you. Kung nagmamahal ka sa Panginoon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, asaya sa kanilang plano ng Diyos. At unti-unti sa bawat araw na nalumidi pa sa iyo, ito ay pagkakang mo. Patuloy sa magandang blessing, sa magandang hinahanap na inilahat sa Panginoon. Sabi dito si Joseph, kahit ako, sobrang na-bless, hubot-hubat, dinala sa Egypto, pero naging gobernador. Ang assurance sila, Lord, hindi ko naman kailangan ng motivation tao. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ikaw. At kapag ikaw nasa akin, Lord, naniniwala ko kung hindi ang